Hey, God's morning mga kapatid. Yan po ay araw ng Saturday po, July 5, 2025. At bago simulan ito, gusto kong munang batiin ng happy birthday ang aking malapit na kaibigan, no? Si Brother Arthur, ang aking kapatid sa ibang nanay at tatay. Yan, si Brother Arthur Tanyo, isang mapagpalang happy birthday sa iyo at purihin ng Diyos sa iyong buhay. At ngayon po, araw ng Sabado, July 5, 2025, muli sa ating daily devotion, ay tayo po ay tutungo sa ating talata ngayon. At ito po ay mula po sa Matthew 6 verse 34. At ito po ay pamagatan nating Breaking the Cycle of Worry. Paano ba natin naalisin yung alalahanin na yan? Ano ho? At bakit palagi nandiyan yan? Ano ho? At ngayon pong umagang ito ay ating tunghayan. Ano ho? Ay nawa ang ating isipan, puso, pananampalataya ay palakasin ang ating pag-aaral nito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Siyang tunay na nagtuturo sa atin. Kaya mga kapatid, tunghayan na po natin ang talatang ito at sa ating panimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner at tayo po ay upang samahan tayo at simulan tayo o pangunahan tayo sa panimulang ito sa pananalangin at pagbasa ng ating talata. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Matthew 6:34. Kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinakaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon, sa mga kasalanan namin, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, samahan sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at sa aming mga matututunan sa iyong mga salita, Panginoon. May apply nawa namin ito sa aming buhay, Panginoon. Magamit namin upang maging gabay sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming taas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po, breaking the cycle of worry. Isang pahayag na mula po sa salita ng ating Panginoon Diyos at isang pagpapahayag niya upang sa pangangaral sa kanyang mga disipulo. Kaya nga po sa ating buhay ngayon, at madalas na tayo ay dumadako sa mga at hindi natin sabi nga ay ilan sa atin ang patuloy na nararamdaman, at tayo rin minsan malimit natin nararamdaman ang bigat ng mundo, Parang sabi nga ay may pelikula na yung Pasang on Daigdig, kay Sharon Cuneta. Parang halos pasan na natin ang mundo sa ating balikat sa bigat ng mga problema, at sa mga walang tigil na pag-agos ng mga alalahanin, mga takot, at yung mga salitang ano kaya kung yan ang malimit, ano kaya kung yan yung mga ano kaya kung ganito? Ano kaya kung ganito? Yan yung sa buhay natin ay laging pumapasok sa isipan natin na tila ba ay, sabi nga ay parang nagbubunton ng mabigat na bato sa ating isipan, sa ating puso, na nagbibigay ng labis na alalahanin. Sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang mga trabaho, o ang ating pamilya o sabihin na nating mga responsibilidad, ito po ay madalas tayong mawalan
ng panimbang o ma-out of control, no? Madalas tayong ma-overwhelm, no? Yung sabi nga, nasosobrahan na sa pag-iisip, nasosobrahan na sa alalahanin. Ngunit ano nga ba ang sinasabi sa atin ng ating Ama sa Langit, no? Ano ang lunas na inihahanda niya para sa ating mga puso na puno na ng pagkabalisa, para sa ating mga isipan na punong-puno ng alalahanin. Ano ho? At itong ating talata ngayon dito sa Matthew 6:34 ay sabi nga papatungkol sa atin sa isang banal na pangako ng isang paanyaya, no, ng kapayapaan na higit pa sa ating maaring isipin o maaring hilingin sa ating Panginoon Diyos, no? Isang gabay mula sa ating Panginoong Hesus mismo na nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa mga tanikala ng pag-alala, no? Pag-alala, no? So yung to break every chain, ano, ng ating alalahanin, mga problema, ano, at sabi nga ay ito ay nagtuturo sa atin kung paano tayo mabuhay na may pananalig at kapayapaan sa bawat sandali. Sabi nga dito mga kapatid, isang paanyaya na ito na tayo po ay sama-samang magnilay-nilay sa salitang ito. Ano bang kahulugan? Ano nga ba talaga ang nais natin o ninanais ng Diyos sa buhay natin? No? Ayan po natin ang liwanag ng Panginoon. No? Ito po ay ang liwanag ng ating Panginoon Diyos na lumiwanag sa ating mga puso, sa ating mga isipan. No? Ano nga ba ang ibig sabihin nito ng ating Panginoon Jesucristo na huwag na ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. No? Ang pag-alala, mga kapatid, para sa bukas ay hindi lamang simpleng pagpaplano para sa kinabukasan. No? Ito po ay tumutukoy sa pagkabalisa, no, ang labis na pag-isip at pag-aalala na nagdudulot ng takot ng pag-aalala at kawalan ng kapayapaan. No? Ang sabi nga po doon sa salitang yon, kung babasahin po natin sa English, ay worry. No, do not worry. No, sabi nga, do not worry for tomorrow. No? Doon po sa salitang ito ay ang Greek word po nito is merimnao. No? Sabi nga merimnao. No? Ang salitang ito ay nangangahulugan na maging balisa o mag-alala. No? Sabi, huwag tayong maging balisa. No? At huwag nating alalahanin. No? Sabi, hindi ibig sabihin niya na hindi na tayo nagpaplano ng magandang bagay. Ano ho? Kundi dito ay sinasabi na huwag tayong mabalisa. No? Ibig sabihin, hanapin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Kumatok tayo. No? Seek. Ano? Knock, seek, and ask. No? Yan ho ang gusto ng Panginoon. At ito ay tumutukoy sa estado ng pagkabahala. Ano, kung tayo ay patuloy na nag-aalala, ito po ay tumutukoy sa tayo, di ba? Tayo bahalang-bahala, no? Pagkabahala sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Tandaan po natin, hindi natin kayang kontrolin ang mundong ito, ang mga pagsubok na darating sa atin. Ang Diyos ang siyang nakakaalam. At ang Diyos ang siyang nagbibigay. At kailangan natin ng pananampalataya na pinagkakaloob din sa atin ng Panginoon. Lalo na ang mga pangangailangan sa buhay natin na hinaharap sa sitwasyon parang ganito. No? Siguro gawa natin ng isang analogy. Binigyan ka ng isang sapatos. O sabihin natin isang bagay na mahalaga. Sabihin natin pabango, damit, no? Pero dahil sa gustong-gusto mong bagay nito, ang ginawa mo, hindi mo siya ginagamit. No? Pero yung nagbigay, kaya niya ibinigay sa iyo para may magamit ka. Tama ba? No, ang Diyos parang ganun din eh. Binibigay niya sa atin. Pero ikaw, ayaw mong gamitin kasi baka madumihan, masira, o whatsoever. No? Sa buhay natin, maaaring gano'n ang buhay. Minsan yung mga pagsubok sa buhay natin, pinagkakalooban ng Panginoon sa atin upang gamitin natin ang sitwasyon na ito na magamit natin yung ano po yun. Hindi yung pagsubok, kundi yung mga natutunan nating buwan ng Espiritu ng Diyos. Aral ng Panginoon Diyos. Regalo ng Panginoon Diyos. Sabi nga, hindi ka bibigyan ng Panginoon Diyos ng mga bagay na ito kung wala kayong regalo. Regalo ng pagtitiis, regalo ng wisdom, regalo ng pananalangin, regalo ng pagpupuri sa Panginoon, regalo ng pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. No, kasi nga po, binabago tayo ng Panginoon Diyos. It's a process of God to us na tayo ay kanyang binabago para
tayo ay maging katulad ni Kristo. Grabe yung pamantayan no? Alam natin na hindi natin kaya maging si Kristo. Pero gusto ng Panginoon, minomold niya tayo na maging katulad ni Kristo. Kaya nga po, ang buhay natin, ang paggamit po ng salitang ito, ng talatang ito ay nagpapahayag po ng mensahe ng ating Panginoong Hesus na huwag tayong mag-alala sa mga bagay na darating. Dahil ang bawat araw ay may sapat na mga suliranin na dapat nating harapin. Ang ganitong uri ng pag-alala ay nagmumula sa kawalan ng tiwala sa Diyos. Pag tayo labis na nag-aalala, napasin niyo, nawawala na yung tiwala natin sa Panginoon. Nasa na ang Panginoon Diyos doon sa iyong isipan at sa iyong puso at sa iyong mga ginagawa. Sabi nga, at ito yung pagkawala ng ating tiwalang ito ay siya rin pagkawala ng kakayahan ng Diyos na maglaan para sa ating pangangailangan. Minsan tayo yung nag-aalis ng pagpuprovide ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pag-aalala. Hindi makakilos ang Panginoon Diyos sa buhay natin kasi sa labis nating pag-aalala. Kaya nga po, sa ating paniniwala, sa ating pagsunod, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, tayo ay dapat na naniniwala na ang Diyos ay mapagmahal at makapangyarihan. Kaya hindi natin kailangang mag-alala ng labis dahil siya ay kasama natin. Diba? Kahapon na pag-alala natin to break every chain, siya ay nananahan sa atin, sa ating buhay. Ang bukas, sabi nga doon, dito sa ating binasang talata, ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Imagine natin, mismong Panginoon sa Kristo nagsabi sa atin yan. Ito po ay hindi pagpapawalang bahala sa responsibilidad. Yung para bang, si Lord na ang bahala dyan, sige, ikaw na ang magsandok ng sinaing. Si Lord na ang bahala magsandok ng sinaing. Hindi po ganoon. Ibig sabihin po na yan ay kailangan din po natin ng pagkilos na walang pag-aalala. Hindi ibig sabihin ito na dapat tayong maging tamad o hindi magplano para sa kinabukasan. Sa halip ito ay isang paalala na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. At kung magtitiwala tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano po yun? Kapayapaan ng loob kahit may mga hamon sa hinaharap. Upang labis nating internalize ang ating pahayag. Basahin po natin yung verse 25 hanggang doon sa ating Bible text. Balikan mo po natin yung 25. Upang maintindihan natin ito. Ano ba itong pag-aalala na ito o pagkabalisa na ito? Puntahan po natin yung Matthew 6:25 hanggang doon sa 34. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at sa katawan, kaysa sa damit? 26. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singgara ng isa sa mga bulaklak na ito. 30. Kung dinaramitan ng Diyos ang damo sa parang at buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. 31. Kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo sa lahat ng iyan. 33. Ngunit higit sa lahat
ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. 34. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. No, naalala ko diyan yung ano, no, yung sabi nga natin mga napag-aralan ng karaan, no, about carnality at spiritually, about the spiritual battle, no, sa buhay ng isang tao. Minsan naalala natin yung mga material things, no, pero hindi natin inaalala yung buhay natin, no. Paano nga ba yung buhay natin? No, di ba higit na mahalaga? Higit na mahalaga na pasalamatan natin, Lord, salamat Panginoon sa buhay na ito, no. Hindi yung pagkagising natin, Lord, hi, ano na naman kaya ang aking iluluto? Ano na naman kaya ang ulam? Ano kaya, di ba, minsan pinoproblema yung pati pagluluto. Malilit na bagay. At isang bahagi na nagpapakita sa kasapatan ng buhay natin. Meron akong isang napanood na isang parang sa Hollywood, no? Isang parangal, no? Parang hindi ko alam kung pamas yun whatsoever. Nakita nalimutan ko kung sino yung host eh. Pero ang pinatutungkulan niya si Adam Sandler. Kasi di ba lahat naka-suit, no? Naka-Amerikana, lahat ng Pero nung dumating si Adam Sandler doon, simple lang. Naka-short lang siya, very casual, no? At alam naman natin, yung gathering sa hindi inappropriate yung kanyang kasuotan. Pero isang nagpapakita na isang bagay na kung minsan siguro hindi naman taunting yun, no? O yung pambabastos doon sa event, no? Pero nung tiningnan ko kasi ang buhay ni Adam Sandler, no? Nung sinearch ko, ang kanya palang kinikita, kalimitan, binibigay niya doon sa mga orphanage, doon sa mga homeless people, no? Kaya kung makikita natin na ganun pala yung ginagawa niya. Pag siya kumikita sa kanyang mga ang tawag na mga projects, no? Mga projects niya sa kanyang pag-aartista ay tinutulong niya, ay kung mapapansin natin, ang Diyos ay dito sa ating tinatalakay ay maaring nakikita natin na minsan nasasabi natin yung Lord, alam kong gagamit ka ng mga tao, no? Pero sa isang punto, yes, may mga tao talaga kung limitan, ginagamit ang Panginoon Diyos, pero tandaan po natin, no? Ang Diyos ay maaaring kumilos sa iba't ibang paraan, iba-ibang direksyon. Maaaring ikaw ang gamitin, maaaring kaya kung bakit nasasabi ito ay kalimitan ang mga tao ay Lord, sino ba yung gagamitin mo? Yun yung laging nasa kaisipan pag naiisip, no, ang mga talatang ito. Kaya nga po kalimitan sa mga churches na uso yung mga pledging. I'm not saying masama po yun o yung donation. What I'm saying is mas umaasa na ngayon ang tao doon sa mga kaloob na ibibigay ng tao. Ibig sabihin, ang hinahanap na ng mga mananampalataya ngayon ay kung sino yung tao magkakaloob. Wherein dito, pumapasok sa atin yung ating pananampalataya, the spiritual warfare na namamali na yung ating kaisipan patungkol doon sa pagpuprovide ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi we are seeking now the people na sa akala natin, yun yung pinuprovide ng Lord sa buhay natin. Tandaan natin, hindi yan dahil sa impluwensya na meron tayo. Hindi dahil yan sa impluwensya na meron ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po doon sa talatang ito, sabi nga ng Panginoon, bakit mo alalahanin ang iyong pagkain, ang iyong damit, ang iyong iinumin? Di ba mas mahalaga ang buhay mo? Ang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi sa atin ng Philippians 4 verse 6, no? Verse 6. Philippians 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Sabi nga po doon, sa Diyos. Kaya kung minsan, makakarinig tayo ng mga panalangin, Lord, alam ko, gagamit ka ng ibang tao.
Parang inuutosan natin ng Lord. Parang binibigyan natin siya ng, Lord, gamitin mo yung taong ito para sa akin. Which is, for me, it's hypocritically na parang ang lordship ng Lord ay pwede nating utusan. The lordship means we obey to Him. He knows everything. Tandaan po natin, the three characters of God is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Ibig sabihin, He is all-knowing, He is all-power, and He is everywhere. Siya ay narito, saan man lugar. Alam niya ang lahat bago pa man tayo isilang, at He is all-power. At ang pag-aalala sa mga bagay na ito na mangyayari sa ating buhay, sabi nga, bago pa lang tayo isinilang, may plano na ang Diyos dyan. Ang kailangan lang natin ay kumilos ayon sa pananampalataya at pagsunod natin sa Panginoon Diyos. Na kumisan, nagiging batikos pa natin, Lord, ginawa ko naman to. We are based on what we do. Hindi doon sa ginagawa ng Diyos. Tandaan natin, ang pagkilos ng Panginoon Diyos sa ating buhay, sabi nga niya, sa kaligtasan pa lang Di ba? Hindi tayo niligtas ng Panginoon dahil naging mabuti tayo. Niligtas tayo ng Panginoon nung tayo masama pa. Dito sa pagpapakita natin ito, ano nga ba yung alalahanin? Ano nga ba yung participation ng Lord? Hindi pa man tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos, nandun na yung pagbabayad ng Panginoon Diyos. Inihanda na ng Panginoon Diyos ang kanyang sarili. Inihanda na ng Ama ang kanyang anak para sa atin. Na kung tayo, isusuko natin ang ating buhay sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ready na. Kumbaga on fire na. Kailangan na lang natin itong tanggapin. Sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan ng Panginoon Diyos. Grace plus truth. Kaya nga po sa halip na mag-alala, dapat nating dalhin sa Diyos ang ating mga alalahanin sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi doon, manalangin tayo sa Panginoon. Napakalaga ba ito? Ang pagdadala ng ating mga alalahanin sa panalangin ay nagpapakita ng ating tiwala sa Kanya. Na siya ang mag-aayos ng mga bagay. Imbis na tayo mag-alala, paano kaya ito? Ano kaya ito? Ano na naman kaya ito? Lord, bakit ganito? Instead of that, Lord, I trust you. Even to the last breath in my life. Kasi ang buhay ng yan, no? Sabi nga, Yahweh. It means air. The air you breathe. Ang simulang paglabas natin sa mundong ito, Yahweh. Nung tayo sanggol pa, yan yung hininga. At the last thing na pagwala natin, Yahweh. And that is the last breath na ating pamumuhay sa mundong ito. At yan na yung buhay. Kaya sabi sa atin ng 1 Peter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Isa na namang pagdidiin ng salita ng Panginoon Diyos. Ang pagtitiwala. Kaya nga po pag pinag-uusapan natin ng ipagkatiwala ay isang gawa ng sabi nga ay parang paglalaan natin, no? Ikaw na ang bahala. Isang pagkilala na ang Diyos ay mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa anumang problema na ating maaring kinaharap. Kaya nga lagi tayong pinaalalahanan ng Panginoon, no? Na ang pagtitiwala ay ang pundasyon na dapat meron tayo para sa kapayapaan ng isip at kalayaan mula sa pagkabalisa. Kung meron tayong pagtitiwala, mawawala sa atin yung worry. Lack of trust. Kung bakit tayo nagkakaroon ng worry, anxiety, at depression. Sabi nga sa atin ng Proverbs 3:5 verse 6. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Ang lahat ng iyong gawain,
Siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Amen. Sabi nga, isang pangako ng Panginoon Diyos na kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, saan ka man pumunta, patnubayan ka niya. Kahit na sa sobrang pagod, hirap, sakit, karamdaman ang iyong madanasan sa mundo ito. Ang labis na pag-alala ay isang palatandaan ng kakulangan ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. At ang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos at paglalaan natin ang pag-iwan ng mga alalahanin natin sa ating Panginoon Diyos ay ang susi upang madaig ang pagkabalisa at buhay ng may kapayapaan. Ano nga bang meron kang kabigatan ngayon? Bigay mo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, carry my yoke is very light. Bigay mo sa akin ang mga pasanin na yan. Sabi nga po, ang pagpaplano ay isang magandang bagay. Pero ang labis na pag-aalala ay isang pasanin na hindi natin kailangang dalhin. Ulitin ko po. Ang pagpaplano ay isang magandang bagay. Pero ang labis na pag-aalala ay isang pasanin na hindi natin kailangan dalhin. Kaya nga sabi doon sa sumunod na talata ng Panginoon, sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. No? Ito po yung prinsipyo, no, ng pagiging sufficient grace. Yung sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat na. Pag sinabi natin sufficient, no? Sapat na yung biyaya ng Diyos. Sa tanging biyaya lang ng Diyos. Kaya nga po ang bawat mananampalataya ng ating Panginoon Diyos, ang siyang nagbibigay, no, ng, sabi nga itong pananampalatayang ito, that grace is sufficient. Ito po yung nagbibigay ng sapat na lakas, karunungan, at biyaya para sa bawat araw na ating kinaharap. Meaning to say, sa ating buhay, ano man ang ating kinaharap, sapat ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magresolba ng mga problemang yan. Ang siyang mag-ayos. Kung ano yung abot ng ating mga kamay, siya natin gawin. Huwag di tayo maging tamad. Sabi nga po ng ating Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. At sa puntong yan, ang agad na naisip natin, yung talata ng 1 Corinthians 10:13. No, sabi nga po doon ni Apostol Pablo, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot sa inyo na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Diyan po papasok yung fellowship, yung koinonia. Kaya nga po napakahalaga ng testimony ng bawat isa. At yan, napapakinggan natin yan sa mga Bible study. Kaya po napakahalaga na magkaroon po tayo ng Bible study. Dapat meron kang inaatinan. Kahit na ikay pastor na. Bakit napakahalaga mo na may Bible study ka? Dahil dyan mo po makikita ang tugon ng Panginoon Diyos. Na kung minsan niisip mo, yung problema mo ay napakabigat. No? Tingnan mo rin muna yung sarili mo bago ka magtanong, may Bible study ka ba? Sapat ba yung pagkain na iyong kinakain? Kung bakit ka ngayon nangihina, nanlulupaypay, di ba? Parang prinsipyo ng pagkain, pag ikay kumakain ng tama at sapat, nagkakaroon ka ng enerhiya. Pero kung kulang ang iyong kinakain, baka intermittent fasting ka rin doon sa iyong spiritual life. No? Oo, sabihin natin ay OMAD, no? 1 meal a day, no? Okay din naman yun, no? Pero sabihin nga natin, sa sistema ng spiritual, napakalaking bagay po na tayo ay busog. No? Yung busog, hindi gutom sa
sa ating spiritual life. Dapat po tayo ay malakas sa pagharap ng ating mga problema, at ang kalakasan niyan ay nakikita natin sa salita ng Diyos na namumuhay sa atin. Kaya nga sabi doon sa ating doon sa binasang huling talatang binasa, di ba? No? Walang pagsubok na bago. Lahat yan ay pinagdaanan ng ibang tao. At kaya nga mapapansin natin sa mga Bible study, naririnig mo sandali, parang mas mabigat yung problema nito pero napagtagumpayan niya. Minsan ganun sumagot ang Panginoon Diyos. Ang mga pagsubok na ating kinaharap ay hindi lampas sa ating kakayahang titin. Ito po'y nagbibigay din ng katiyakan na mayroon laging paraan palabas. Nagbibigay siya ng exit. Sabi nga, he make way. No? Isang daan upang malampasan ang pagsubok. Ang papel ng Diyos ay hindi lamang sa pagbibigay ng pagsubok, kundi pati na rin sa pagbibigay ng lakas ng paraan upang malampasan ito. To clear, no? Ang pagsubok na yan ay hindi totally binigay ng Panginoon Diyos. Hiniyaan niya. He allow it. Kasi ang nagbibigay ng pagsubok ay alam na natin, yung ating mga kaaway. We just plead to God. No? Kaya ka lang naman sinasamba niyan kasi ay pinagpapala mo siya sa ganitong bagay. Pero ang Diyos nagtitiwala sa iyo. Tandaan natin, when yung mga pagsubok na yun dumadaan sa atin, ibig sabihin nagtitiwala ang Diyos sa atin. Hindi. Sasambahin pa rin ako niyan kahit na may pagsubok na dumarating. No? Kaya naman, sa halip na mag-alala para sa mga problema sa hinaharap, dapat po nating harapin ang bawat hamon sa kasalukuyan na may pananalig sa ating Panginoon Diyos. Tanong, paano ito babasagin? Ang cycle ng worry. No? Meron tayong tingnan natin. No? Una, siyempre, pananalangin. Ang pagdadala ng ating mga alalahanin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ay isang mahalagang paraan upang mahanap natin ng kapayapaan. Kasi sa ating pananalangin yan, diyan natin sabihin, Lord, ito po yung aking kabigatan. Lord, ito po yung aking nararanasan. Ano po yung gagawin natin? No? Bibigyan tayo ng kasagutan ng Panginoon. Pagbabasa ng Biblia na yan. No? Kaya nga po, nandyan, makikita natin ang Panginoon Diyos. Pangpanalangin natin. Iyak natin sa Panginoon. Hindi masamang umiyak sa Panginoon. Dahil rinig niya at naiintindihan niya ang bawat luha, bawat hinagpis na lumalabas sa iyong puso at isipan. Mas kailangan niyang maging totoo ka sa Kanya. Higit sa lahat sa pananalangin. Ikalawa, pagtitiwala. Para mabasag natin ang cycle ng pag-aalala, tiwala tayo sa Panginoon Diyos. At ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay para sa ating buhay. Ito po siyang magbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan. Ikatlo, pag-ayon sa kanyang kalooban. Sabi nga, your will be done, Lord. Kung kalooban ng Diyos ang mangyayari yan, tiwala tayo sa Kanya. Ginawa natin yung sapat. Ito yung paraan na ating naisip. Pinanalangin natin. Hindi gumana. Tiwala tayo sa Panginoon. Maaring yung ating iniisip ay taliwas. At maaring yan ay sagot sa Panginoon Diyos na hindi yan ang direksyon na gusto ko sa iyo. Maaring redirection yan. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. Ika-4, pagtugon sa kasalukuyan. Ano nga ba ang sitwasyon natin? Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang nararapat nating gawin? Ipinanalangin ba natin yan sa Panginoon? Pinagtiwala ba natin yan sa Panginoon? At ito ba ay ayon sa kanyang kalooban? Yan yung kasalukuyang panahon natin. Sa halip na mag-alala sa hinaharap, dapat nating pahalagahan at gamitin ang bawat araw na may layunin. Ano ba yung purpose ng Lord? Sa oras mo ngayon, sa kinaharap mo ngayon, sa buhay mo ngayon, sa iniisip mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, sa mga pagsubok na iyong kinaharap ngayon.
Ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Ikalima, at ikahuli, pagkilala sa ating limitasyon. Para mawala ang worry na yan, the cycle of worry, ano ba yung limitasyon natin? Hindi tayo si Superman na kaya natin gawin lahat. Mahalaga po rin tanggapin natin ang ating mga limitasyon at humingi ng tulong kung kinakailangan. Sabi, sapat ang mga bagay na ito. Minsan, diyan na ngayon po papasok yung mga taong minsan ginagamit ng Panginoon. So, inuunahan natin minsan si Lord Advance tayo mag-isip. Parang sinasabi natin, Lord, advance lang po ako mag-isip. Alam ko kung gagamit ka ng ibang tao, pwede siguro yung panalangin na yun. Pero yung Lord, alam ko po, parang dinidiktahan natin si Lord. No, tandaan po natin, He's all-knowing God. He is jealous God. Hindi natin siya pwedeng pangunahan. We need to surrender our will to Him. At ang pagkilala sa limitasyon natin ay kaiba sa bahagi nito. Na kung minsan, dyan na po yung pumapasok. Kasi kung hindi kaya ng ating sariling kakayahan sa buhay natin ito, minsan gagamit talaga ang Panginoon Diyos ng tao sa ating buhay. At makikita natin yung kapayapaan, yung bunga nito. Sabi, ito yung bunga na nagbibigay ng maayos. Makikita natin yung smooth and harmony ng Panginoon Diyos pag siya ang kumilos. Laging meron niyang kapayapaan. Hindi katulad ng kapayapaan na ating inisip lang na yung pinalano natin, pinilit natin, sabihin natin, no? For example, halimbawa ay, sige, para magkaroon ng magandang ang ating gusali, no? Tayo ay magpa-pledge, no? Ganoon natin yan. At tayo ay magpaano ng mga donation na ganyan. Tayo ay magsipag. Lapitan natin si Mayor. Lapitan natin si ganito. No? I'm not saying na masama. But what I'm saying is it's a manipulation. Na yan ba talagang kalooban ng Diyos? No? Na ang tingin ng mga tao sa lingkod ng Panginoon Diyos ay sabi nga parang mga manlilimos. Our God is sufficient. Sapat ang Diyos. At kung tayo mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos, huwag nating hayaan na ang pananampalataya natin ito ay maging pulubi. Dahil baka minsan, yan na lang ang gusto mo. Hindi na yan gusto ng Diyos. Tandaan natin, pag nagbigay ang Diyos ng misyon sa atin, He provides. Siya po magbibigay ng provision. Hindi tayo o sino man tao, kundi ang Diyos. Maaaring gumamit siya ng mga tao. Pero because of that conviction na ang Diyos mismo ang nangusap sa kanila. Kaya mga kapatid, it's sa ating pagtatapos. Sa ating paglalakbay ngayon, sana'y maunawaan natin ang lalim ng mensahe ng ating Panginoon Jesus dito sa ating tinalakay sa Matthew 6:34. Hindi ito isang simpleng payo, kundi isang imbitasyon tungo sa isang buhay na puno ng kapayapaan, isang buhay na inilalagay sa mga kamay ng ating mapagmahal na Ama. Ang pag-aalala, ang labis na pagkabalisa ay isang mabigat na pasanin na hindi natin kailangang dalhin mag-isa. Tayo ay mga anak ng Diyos. At siya ang nag-aalaga sa atin. Sabi nga, kung ating inaalagaan yung sarili natin, mas inaalagaan tayo ng Panginoon Diyos. Kaya nga po sa pamamagitan ng pananalangin, pagtitiwala, pagsunod sa kanyang kalooban, pagtugon sa kasalukuyan, at pagkilala sa ating mga limitasyon, makakamit po natin ang kalayaan mula sa pagkabalisa at matutuklasan po natin ang tunay na kapayapaan na higit sa ating mga pangunawa. Hayaan po natin ang mga salitang ito ay maging isang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay.
Hayaan nating maging saksi ang ating mga buhay sa kapangyarihan ng pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon Diyos. Magkaroon po tayo ng tapang na iwan ang ating mga alalahanin sa Kanya at tanggapin ang Kanyang sapat na biyaya sa bawat araw. Mga kapatid, mabuhay po tayo na may pananalig at kapayapaan. Amen and amen. At dahil po dyan, nais ko pong ibigay naman ang bahaging ito para sa reflection ng aking partner sa ating tinalakay ngayon, Breaking the Cycle of Worry. Matthew 6, verse 34. God's morning, mga kapatid. Ito po ang ating pinag-aralan sa Matthew 6:34. Ito po ay hindi isang pagtanggi sa pagpaplano para sa hinaharap, kundi sa isang paalala, huwag hayaang ang pag-alala ay mangibabaw sa ating buhay. Ang labis na pag-alala ay hindi makakatulong sa paglutas ng mga problema. Sa halip, maaari itong magdulot ng karagdagang stress at pagkabalisa. Ito po ay naghihikayat sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang kakayahang maglaan sa atin ng pangangailangan sa bawat araw. Ang kahirapan po na tinutukoy dito ay hindi lamang ang malalaking problema, kundi pati rin ang mga pang-araw-araw na hamon at pagsubok na ating kinakaharap. Ang dapat po nating gawin ay tayo ay manalangin at ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin. Umattend din po tayo sa mga gawain kagaya ng Bible study. Doon po sa Bible study, doon po natin kahit online po, pwede po yun. Yun po yung ginagawa namin. Kahit po doon po malalaman natin yung mga testimony ng ibang tao na nakakapagpalakas sa bawat isa. Hindi po yung po mga testimony na yun, akala mo ay ikaw ay bigat na sa problema mo, pero mayroon palang mas higit na mas malaki ang problema, pero nakaya niya. So yung mga bagay na yun po ang nakakapagpalakas sa atin sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat yun po yung sinasabi ng ating Panginoon na makipag-fellowship tayo, pag-aralan natin ang kanyang mga salita upang matuto tayo at mamula tayo sa katotohanan. Ito po ang makakapagpalakas sa bawat pagsubok na kinakaharap natin. Hindi naman po sinabi dito sa talata na basta na lang natin iasa sa ating Panginoon. Iasa natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin, pero may pagkilos din naman po. Hindi naman yung papatak na lamang yung pagkain sa bibig mo. Kailangan mo rin pong magtrabaho. At dito din po may binanggit din sa Biblia, I don't know lang kung anong verse yun na yung wag pakainin ang hindi nagtatrabaho. Pinag-aralan natin sa Bible study. Ay, mga tamad. Wag parang last yun eh. First Thessalonians. Meron din pong kautusan na wag pakainin ang mga tamad. Kaya po wag po tayo tatamad-tamad. Para hindi po tayo, baka po tayo ay hindi mapakain ng ating Panginoon. Totoo naman po na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Na kailangan po natin na i-apply sa ating buhay. Hindi po natin basta, dito po, hindi naman po literal na iasa mo na lang lahat sa Panginoon. About siya sa mga false teacher na inaasa na lang sa tao, sa congregation, yung kanilang ikabubuhay din. Yun po. So, yun po. Yun po, pagpatuloy natin ang pag-aaral ng ating Biblia at saka itong mga ginagawa natin nang hindi po tayo maligaw ng ating sa ating sitwasyon at saka sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, yung mga problema, mga sakit, pagkatiwala po natin sa ating Panginoon at ang Panginoon naman po ang gagawa ng paraan regarding doon. Lahat naman po ng dapat nating alalahanin ay ibibigay natin sa Panginoon. So, yun lang po. Tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon at mag-ingat po tayong lahat. Happy birthday ulit, Kuya Arthur.
God bless sa'yo. Ayan, andyan din si birthday boy. Mamaya panalangin natin ang ating birthday boy. Okay, so puntahan na natin mga kapatid online na kasama natin ngayong araw na ito. At yan, pinangunahan tayo ng taga Bulaking, yan, sa church namin dyan. At mula po sa angkan ng Silang, Artiliaga, yan, ay pinangunahan tayo ni Kuya Chris, no? Yan, dyan sa Bulaking. At sinundan din ng kapatid, no? Si Pastora Pe, no? Mula po dito sa South Meadows, no? Dyan sa San Pablo City. Yan, si Pastora Fe. At batiin na rin natin ang buong angkan ng Andal at Artiliaga. Sabihin lahat na po yan, no? At yan, kasama rin natin mula po sa Villa Escudero. Yan, ang angkan ng Patuwal, Dalangin. Yan, si Nay Winnie Patuwal. Yan. At ganun din yan, sabi nga dito sa prayer request ni Kuya Chris, no, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Amen. Okay, so at mula naman po sa lugar ng mga magigiliw, ang bayan ng Liliw. Yan. Tayo po ay pinangunahan ni Nay Edna Arosena at ang kanyang buong angkan. Yan, ganyan po. At sa bayan naman po ng Pampanga, kasama rin natin si Ate Cindy Mercado at batiin natin ang kanyang buong angkan. Yan. Kasama ako dyan. Yan. At sinundan din tayo mula sa lugar ng Bacolod, no? Na Kuya George Pios at ang buong kanyang angkan. Yan. At syempre ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado, no? Ayan. At batiin natin ang Getgano Mercado clan. Kasama po ako dyan. Yan. At syempre, ang kasama rin natin mula dito sa Carmelite Concepcion, San Pablo City, ang may bahay ng ating birthday boy, si Ate Carmeline Tanyo. Isang mapagpalang umaga at batiin na natin ang buong angkan ng Azucena Tanyo. Yan. Kasama rin natin. Syempre, andali. Si Jolene at si Pau. Yan ha. Special mention ulit yan. Okay. So yan. At dito, syempre, mula naman sa angkan ng San Pablo City ulit, kay ang Nonoso clan. Yan. At batiin na rin natin ang Talavera. Ang pamilya Talavera. Yan. Yan. Pangunguna ni Ate Nela. No? Dito rin yan. Okay. Kasama rin natin syempre ang aking Mamang Lilibet Chua. Yan. Aking kasing dyan sa Cotabato. At batiin na natin ang buong angkan ng Getgano Chua. Yan. Dyan sa Cotabato. Hi to Uncle Sid, Papa Sid, and Mamang limutan kong pangalan. Wala ako sa hindi. Diding. Mang Diding. Asawa ni Uncle Sid. Yan. At syempre, kasama rin natin ang mula sa Dubai, no? Yan. Syempre, ang ating kapatid, si Marife Patuwal, no? At binabati natin ang kanyang buong pamilya at angkan. No? Kasama sila na Iwini dyan. Okay. At sino pa? Ito may prayer request din tayo kay Angelina Silang, mula po kay Naiwini. Yan. At yan, syempre from the USA, no? Kay ang ating kapatid, no? Si Nars Ali. Yan, kasama natin. Mula dyan sa USA. Si Abigail Daw, kasama rin natin. Isang mapagpalang araw sa iyo, kapatid. Lagi rin nating nakakasama. Yan, kumusta na si Mamang? Yan. At syempre, ang buong pamilya din po ni Brother Ian, no, Artiliaga. Yan. Mamaya, see you dahil meron po kaming intercessory prayer mamaya dyan sa church with kasama na rin po practice dyan. No, at sharing and devotion ng ating mga worship leader. No? At nandiyan po kami sa Bulacan, no, para po dyan sa ating gawain yan at purihin ng Diyos. At syempre, ang ating the birthday boy for today,
si Brother Arthur Rosetanyo. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Parang galing sila ng New York. I don't know kung saan ang voyage nila. So, nasa barko po sila ngayon sa kasalukuyan. At shout out sa lahat ng mga kasama dyan. Kasama na rin sila kapitan, at ang mga lahat ng crew at staff ng barko. At patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon Diyos. At sa iyong kaarawan, enjoy your day by the love of the Lord. Yan. Okay, so that's morning. Napagbati natin sa lahat ng happy birthday. Yan, sa iyo kapatid. Yan, okay. Dito, sabi nga ni Brother Arthur, nakahabol daw siya sa devotion. Maring nagpapahinga na ito. Nasa kabina niya. Oo. Okay, so yan. Pag-pray po na lubos ang kagalingan ni Kuya Chris, Chakinay, at Ate Marta. Amen po, Pastor Rape. Yan. Siyempre kasama rin natin ang aking utol, si Caroline Mercado. Yan. At isang mapagpalang umaga sa iyo at pagalingin ka rin ni Lord na pala nagkasakit din. No? Yan, at pag-pray din natin kay Nanay Consuelo sila, at yun kay Tia Lina, happy pagbati rin, kay Brother Arthur. Yan, at mababasa naman yan ni Brother Arthur sa comment section. Okay, so dahil dyan mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let us all pray. Oh, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day, Lord, for allowing us, Lord, na ibukas mo, Panginoon, ang talakayang ito na pinamagatang Breaking the Cycle of Worry. Panginoon, mula po dito sa Matthew 6:34, ang kapangyarihan, ang labis na kaunawaan, the gift of understanding ay sa iyo, Panginoon, nagmumula. At ito po'y aming hinihiling na sa iyong patnubay at gabay, ipagkaloob mo sa amin the gift of understanding na kailangan namin upang patuloy naming maunawaan at maranasan ang pagpapalang ito na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa araw din po ito na aming sineselebrate ang buhay na ipinagkaloob mo sa aming kapatid na ito kay Brother Arthur Tanyo. Pagpalain mo po ang buhay niya, ingatan ang kanyang buong pamilya, ang lugar na kanyang kinatatayuan, ganun din ang kanyang mga kasama. Patuloy niyo po siyang gabayan, Panginoon, sa kanyang pagdiriwang na ito at sa mga susunod pang buhay. Labis po makita ang pagpapala mo sa iyong anak na ito at bigyan mo po siya, Panginoon, ng kalakasan, Lord, na nagmumula sa iyo. Maunawaan ang lahat ng pagpapala at sundin ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na ito na aming sineselebrate ngayon, na nagpapakita, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, at ng iyong mabuting gawa, Lord, mula sa kanyang pamilya at sa kanyang mga lahat ng kanyang ginagawa. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pagpapalang ito, ikaw lamang po, Panginoon, ang makita at masulyapan, Panginoon, ng kanyang paglakad sa mundo ito. Again, O God, we thank you rin, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakasama namin ngayon, mga kapatid namin na nabanggit at buong pamilya ay dinadalangin namin sa iyong pagpapala, sa iyong paggabay, Panginoon. At sabi nga po, Panginoon, ang aming topic na ito na napag-aalala, Panginoon, ang siyang magbibigay, Panginoon, ng katugunan, Panginoon, ang iyong presensya. Lord, dalangin po namin na sa anumang alalahanin ng mga kapatid namin ito, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ang mangusap, Panginoon, na katulad, Panginoon, amin na pag-aralan, Panginoon, pamagitan aming pananalangin, Panginoon, pagtuklas at pagtitiwala, Panginoon, at pagkilala, Panginoon, sa aming kakayahan na kami po ay limitado, subalit ikaw ang Diyos na siyang nakakaalam, nakatatarok, Panginoon, ng planong, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa araw na ito, Lord, ikaw po maging kapitan ng aming buhay. Ikaw po magmaniobra sa aming buhay at siyang magbigay sa amin ng spiritual na pangangailangan sa lahat ng area, Panginoon, ng aming buhay na ito. Patuloy din namin idinadalangin aming mga kapatid na may karamdaman. Si Nanay Lina, si Kuya Chris, si Nay Marta, si Sister Aleli Silang, O Lord, ganun din po, Angelina, Consuelo,
Tsakinay, O Lord, patuloy naming idinadalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, na sa iyong patnubay ay gabay, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos ng kagalingan, ang aming Jehovah Rapha, that God will heal, O Lord. At sa pananampalatayang ito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, your will be done. Ikaw po masunod, Panginoon. At sa araw na ito, Lord, patuloy namin idinadalangin ng bawat isa na sa iyong kapayapaan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong biyaya, Panginoon, mangibabaw ang katotohanan na nagmumula lamang sa iyo. At ang iyong patuloy na presensya ang siyang sumaamin. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang Panginoon nagbibigay sa amin ng kapahayagan sa lahat ng ito. Again, O God, we thank you and we praise you in this our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, okay, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.